Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ngayon ng Miyerkules. Masayang Miyerkules sa inyo lahat. Masayang Miyerkules. Nasaan? Kasi Miyerkules, Jen, at sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa abroad, lagi po kayong welcome sa Saganang Mamamayan. Umiinit ang panahon, umiinit din po ang mga issue. Nako po. Kahapon, sinimulan ni Senador Lacson Oo. na ang ating temperatura ngayon ay kahapon 44 degrees Celsius. Kasabay daw ng mainit na mga issue. Ngayon, lalong tumaas. Lalong tumaas. Lalong tumaas ang temperatura at ang mga issue na naglalabasan ngayon. Mukhang mainit ang ulo ng mga tao. Talagang bardagulan, kung bardagulan po ngayon. Ha? Kaya paglabas ko yun, bait to ko eh. Ayaw ko magalit, baka mamaya may masalubong ko bait ang ulo din, ano? Yung bang magsalubong? Nako. Ito na lang, Jen, no? Yung... Ay, sorry. Ako hindi na matapon. nagwawala yung... nagwawala yung tasa dito. Yung recto versus libiste. Yan, nako. Aba, hindi natin akalain na darating sa punto na magkakaganyan ang dalawang panig na yan, di ba? Nagkuyog pa pala kagabi na po. Hanggang kagabi. At kuyog ang nangyari. Yung latest, mga sagot ni Secretary Recto ay personal na kay Yun na nga. Lian Lebiste. Sabi niya, Oo. pero nung umpisa sabi niya, huwag pansinin ang Oo. Hindi daw dapat pansinin. Oo. Isip-isip ko naman, kayo ang pansin eh. Kaya, Sabi niyo, huwag pansinin. Tapos lahat ng sinabi ng bata, pinatulan niyo lahat. at hindi, Siya ang unang-unang pumapansin eh. yun nga. Di ba? At sinabi niya na ngayon, ang latest, sabi ni Ralph Recto, Secretary, ES, ay meron siyang, ito si Lian Lebiste ha, Congressman, ay merong nanuhol. Ha? Nanuhol. Bribery? Ang ganun. Nanuhol ng bilyon. Sa? Oo. For 1.4 billion. Sinusuhulan daw siya ni si Recto ha. Oo. Bibigyan daw siya ng 1.4 billion pesos. Ba? Ni Lian? Lian Lebiste. Dahil daw sa? Teka, buffering. Mukhang may kinalaman nito sa Yung sa solar power ba yan? mga solar panel. Yung kanyang dating negosyo? Oo. Pero hindi daw niya tinanggap. Ayan, no? Ganun. Unang alok daw ay 400 million. Para daw umatras ang kalaban ni Lebiste sa pagkakongresista sa distrito. So bago lang yan, bago mag-eleksyon. Yung 2025. Tama ba? Kailan ba yung eleksyon? Sumunod naman 1 billion na alok para daw umatras si Batangas Governor Vilma Santos sa pagkagobernador. Dahil? Ang sabi niya, tinanggihan ko ito. Nakaka-insulto, nakakagalit. Tanging ang respeto ko sa kanyang ina bilang dating kasamaan sa trabaho ang naging dahilan para hindi ko siya isiwalat at kasuhan. Ba? So, ibig sabihin nito ay ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong isiwalat ito. Dahil sa mga binabanggit laban sa kanya? Binabanata na siya. Ba? Ibig sabihin, akusasyon kontra akusasyon ito, Jen. Aligasyon kontra aligasyon. Pero sinagot ba niya aligasyon laban sa kanya? Na? Ni mga naunang aligasyon laban sa kanya ni Congressman Lian Lebiste. Na siya ay may connection kay Garjola. Tapos pati daw yung STL. Small Town Lottery Business daw doon sa Batangas ay sila ang nag-ooperate daw. Hindi na niya sa isang hindi raw nakapangalan sa kanila pero yun. 'Di ba? Sila daw ang nasa likod ng yun. Hindi na niya sinagot yun Jen. Pero alam ko si Executive Secretary Ralph Recto, noong congressman at noong senador, siya ata ang top 3 na pinakamayamang senador at pinakamayamang kongresista. Recto yan. Yun na nga. May university yan.
Kanina ba yun? Recto. Nabigla ako yun. Recto University. Eto ang sabi ni Lian Lebiste ngayon, ha? Oh, may bago. Ako po ay humihingi ng patawad sa aking mga kapwa Batanggenyo Okay. dahil hindi sana nanalo ang mga Recto noong 2025 kung hindi ko sila sinuportahan. Okay. Banat naman siya ngayon. Oo. Hinahamon ko si Ralph Recto na humarap sa Kongreso para magkaalaman sino sa amin na nagsasabi ng totoo. Ba? Kahit bukas o alinman sa mga susunod na araw ng sesyon, nagsisimula pa lang ako. Matindi yan, Jen. Ba? Oh. Matindi. Recto versus Lebiste. Yan po ay sa House of Representatives. Ay si Recto naman nasa executive, di ba? Oo. Matindi po yan. At mukhang hindi yan agad-agad huhupa. Dahil dito na natin makikita yung ano ito parang kasama na rito yung local politics Yes. No? Oo. Kaya pala nagtayuan yung mga mambabatas kahapon sa Kamara. Ay, oo. Eh, awayan nyo sa politika yan Huwag yung dalhin dito sa Ayan, plenaryo. Oo, tama. Di ba? Oo. Local politics nyo yan. Yun nga, oo. Huwag nyo raw gamitin. Pero aywan ko lang, siyempre, executive secretary yung kalaban mo. Di ba? Yung little president yun Yes. Di ba? Oh, yun ngayon ang mabigat na labanan. Yan po ay sa Kamara at saka ng ehekutibo. Yes. So, Meron pa ba? Meron pa bang nagbabardagulan ngayon? Naku, mas matindi ang bardagulan ngayon. Saan yan? Ha? Sa Senado naman. Iya, na sinasabi Oo. natin. Eh matapos nga na hindi magpatanong si Senador Ping Lacson kahapon, Umiwas, umiwas oo. Hindi siya nagpatanong dahil sa hindi pa nga raw tapos pala, wala pa palang mga lagda, etc. Kaya ang sabi niya, hindi muna ako magpapatagdon yung cross-examination. Maliban ng may sa pinal namin ang report na ito. Aha. Gusto sanang magtanong ni Senador Rodante Marcoleta. Kasi nabanggit ng kanyang pangalan. Ay agad namang sinabi ni Senador Tito Soto, aba, sumitas pa ng isang taong patay Sinong patay? Si Senador Miriam de Pestor Santiago. Oo nga, Ibig sabihin ba, pagka ginawa ni Senadora Miriam de Pestor Santiago noon, Batas na. yun na ba ang talagang tuntunin na dapat na masunod? Ganun ba ibig sabihin? Sinasabi lang naman nila na prerogative ng nag-privilege speech kung gusto niya sumagot o hindi. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Wala di ba? tayong magagawa nga naman, di ba? Pero para ang punto naman ng marami, kung prerogative, bakit kinakailangan pang isitas yung Senadora Miriam de Pestor Santiago? Kaya nga, pwede mo namang tanggihan na lang. Oo, di ba? kung hindi. Yun ang ating patakaran. Huwag yun ang anuhin yan. Para bagang ang isang kagustuhan ninyo, pagka kinote ninyo si Senadora Miriam de Pestor Santiago, baka kung buhay pa po yung ali, baka nasa piga tayo pare-pareho niyan. Di ba? Huwag niyo kayo itamay dyan. Huwag ako idami-dami sa kaguluhan ninyo dyan. Hindi, Di ba? kasi ang tanong naman ni Senador Rodante Marcoleta Oo. ay yung kondisyon dyan na yung ba sinasabing kailangan pumirma niya Oo. dun sa report Oo. Yun ang gusto lang niya namang sabihin at hindi yung kung ano pa man. Oo. Pero pagkatapos po ng balitaktakan niya sa Senado, pagkamat hindi naging hindi ano tawag doon, Hindi naka-record, wala sa minute. hindi naging face to face. Oo. Hindi nag-ano umiwas yung isa Yun na nga, hindi na nga siya nagpatanong. Kaya agad namang tumugon si Senate President Tito Soto. Ito ang problema. Ba? Nung wala na sa Senado, doon naman bumakbak si Senador Lacson dyan. Ganon! Oo. Saan siya bumakbak? Sa Recto? Sa media. Akala Sa ko pumunta sa Luneta. sa interview. O kaya doon sa may Plaza Miranda. Oo. Di ba nandiyan ang labanan ng debate pagka ayaw nyo sa doon? Naalala ko nung bata-bata ako, nanonood ako lagi sa Luneta. Debate. Tumpok-tumpok ang mga tao dyan, kanya-kanyang debate. Eto ang kanyang banat. Ano sabi niya? Ping Lacson yan Oo. Against Senador Marcoleta. Senador Rodante Marcoleta kamo? Oh, yes. Paiimbestigahan ko yan sa ombudsman. Ba't teka? Kasi yan ay may kasabwat yan. Si Senador Marcoleta kasabwat? Saan yan? Sa mga allocables daw, di umano. Uy. Ayan allocables na 500 million. Ba? Oh, Oo, alam mo kung sino ang kanyang source? sino daw?
Si Yuse Cabral. Patay din. Mga patay. Binubuhay. Natawa tayo, hindi sa dahil sa patay yung tao. Kundi natawa tayo, kundi sa ginagamit Hindi, kasi- nilang referensya. Yun nga, sabi mo Diba? si Santiago, di ba? Oo, Senadora Patay, Miriam, hindi eh. naman makakasalita na yan. Yun na nga, oh. Yung Cabral, hindi na rin naman makakapagsalita na. Oo. Unless, naniniwala kayong peke yung pagkamatay niya. Kasi Aba, ako naniniwala akong parang ganun niya. Ganun. Baka mabigla nga tayo na biglang nandiyan sa Senado maimbitahan at magturo ng kung sino-sino. Eh, yun daw. Di ba nangyari yan? Nangyari? Oo. Meron silang iniimbestiga sa Senado, matagal na patay, biglang nabuhay eh. Oo, sa... Sino ba yung babae? Di ba? Naiulat na May napatay na kaso yun eh. Oo. So ngayon, ang aligasyon ngayon kay Senador Rodante Marcoleta, Meron daw siyang allocables. magkano naman yan? 500 million. Kalahating bilyong piso. At ito daw ho, ay inirekomenda na niya na investigahan ng ombudsman. Ayun. Pero magtataka ka, no? Kasi ang banggit niya dito, pinapa-investigahan niya Oo. bilang Senate chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Oo. Pero sa mga naunang pagdinig, hindi naman lumilitaw yan, di ba? Wala. Baka kahapon na niya natuklasan siguro. Baka nag-text siguro si Yusek Cabral. Hindi kaya. Aba? Nagparamdam. Mabigat siguro laban ng ito, no? Malupit yan, malupit. Oo. Na-interview pala sa yun ang kanyang aligasyon. Oo. Ayun, Eh, siyempre, hindi naman tayo makapagsasalita sa panig ni Senador Marcoleta. Pero mukhang napapahapyawan na yan dati, di ba? Totoo. Nung nagkakabangayan sila. Pero ngayon lang ito talagang direkta niya sinabing nire-recommenda niya sa ombudsman na maimbestigahan. Ayun. Oh. Bagay, alam mo naman ang ombudsman, may motu proprio power yan. Kahit nga sa panaginip, pwede sila magsagawa ng investigasyon. Tignan natin kung ito ay papatulan ba ni Ombudsman Boying Rimulya. Ay, malalaman natin. Oh. Eto pa, Jen, ang bardagulan to the max. Bumanat pa uli. Eto pang isa pa. Sino pa yan? Ito naman po ay, naku po, NBI na naman ito. Ay, iba pa ito. Iba naman ito. Akala ko, Ping Lacson Marcoleta Hindi, pa rin. iba't ibang mga, sabi nga natin, puro bardagulan ngayon. Ay, pero mamaya, ewan ko lang, ang balita ko, bago mo lang tayo lumipat dyan, Oo. mukhang gaganti naman ng privilege speech, Senador Rodante Marcoleta mamaya. Abangan natin. O kung aabot sa ating palatuntunan, Sigurado, ano yan, mga alas 12 ng hating gabi. pag wala ng tao sa Senado, Oo, kasi siyempre, hindi, delay. laging ganun. Diba, ganun, lagi, di ba? Kahapon, halos kompleto. Oo. Nung nag-privilege speech, Senador Ping Lacson. Aha. So, abangan natin. Ang balita ko, yun nga sinabi, mayroon siyang privilege speech. At hindi ko lang alam kung kasama ba sa sasagutin niya yung panibagong pinalutang na yung Senador Ping Lacson. Sayang pala dapat kahapon na niya, no? Para naka-record sa Senado. Ay, nga. Diba? Hindi, ayaw nga niya ng, halimbawa, sasabihin niya ng harapan, Oo. yun lang ang ano ko kay Senador Lacson ngayon. No? Oo. Parang duwag sa ngayon eh. No? Hindi katulad dati na sobrang Ay, tapang. oo naman. Hindi Ay, ko pwedeng ano yan. Kasi sasabihin pala niya na pinaimbestigahan niya si Marcoleta sa ombudsman, Oo. ba't hindi mo sinabi ng harapan kahapon? Ayan. Oo. Nandun na kayo, magkakasama na kayo doon eh, di ba? Oy, kung ako yun, alam mo, katunayan, Senador Marcoleta, nirekomenda ko na. Yun, Sa ombudsman, ay paimbestigahan ka. Ikaw pala, pinuano mo ng allocables sa mga kasamahan natin. Ikaw pala, meron ka palang 500 milyong allocables dun eh. Bakit pinabukas mo pa? Doon sa panahon na hindi siya makakasagot, di ba? Oho. Parang sa akin, eto wag kayong magagalit, parang pagka ganun yung taktika, di ba? Oo. Kung ikaw parang nanuntok kang ganun, tapos bigla kang takbo, di ba? Oo nga, no? Pero nung nakaharap, hindi ka... Ano yun? Diba? Suntok ano yun? Suntok duwag yun. Ayun nga. Yun yung lumalabas niyan. Ganon. Ano pa bang masasabi natin tungkol dyan, di ba? Oo nga, no? Ay, tingnan natin. Ay, ngayon, pag nag-privilege speech si Senador Marcoleta, Diyan na magkakaalaman. pwede ka magtanong naman ngayon dyan. Pwede. Di ba? Oo. So, ayan, bardagulan. Tapos meron pa pangalawa? Meron. May pangatlo pa? May pangalawa pa. Nagbabardagulan pa rin. Eto matindi. Mas matindi ito, Jen. Sino naman to? Kasi ito ay isang media network online. Ang kalaban ay Nako! NBI NBI ba? at si Speaker Martin Romualdez. Ay, oo. Balitang-balita ngayon mula pa kahapon. Gagabi nangyari pala Nako yun, po, oh. oo. Kagabi. Inaresto kasi ng NBI itong founder ng Peanut
Gallery. PGMN. Oo, Media Network. Oho. Na si, ano pangalan nun dyan? Mabanta. Oo, Mabanta. Mabanta. Oo, Franco, Mabanta ata. Franco, tama. Yan, oo. Si Kuya Franco. Oh, ano ang sabi? Ito daw po kasi ay nangingikil ng... Sandali, hanapin ko lang. Ang original daw ata, 700 million pesos na ibaba daw ng 350 million. Tama ba? Tapos per tranche ang tranches daw ang bayaran. Pero na happy ako ko kayo na sa online eh. Oh. Sandali, hanapin natin. Oh. Sige. Oh. Importante yun. Matinding yan. Ha? Tsaka nakakulong ngayon yung mga tao. Oo! Na inaresto sila ng NBI. Oh. Pero ano ba yan? Kasi alam ko dati parang pro-BBM yung mga yan eh, di ba? Lumilitaw na si Mabanta ay kinuhang director for social media ni yun BBM. Nga, yan, alam ko yan eh. Oh. Pero... Parang taga-administrasyon yan eh. Ay, pero bagay, kasi pag panonoorin mo naman ng PGMN ngayon, channel, ano din sila ngayon sa social media. Laging viral din yan. Pinapanood ko yan lagi si CJ eh. At saka si Attorney Golzon din, di ba? Meron silang mga segment dyan eh. Ang problema dyan ay sumagot na itong yung naaresto. Si Franco. Meron siyang sinasabi ngayon. Okay. Kasi ang aligasyon sa kanya, nangingikil siya. Kinikikilan daw niya si dating Speaker Martin Romualdez. Aha. Kasi meron na silang ilalabas na istorya ba yan tungkol kay Speaker? Ang kanyang aligasyon, una, walang nangyaring extortion. At Okay. sila ay inosente. Oho. Ginawa lang daw po ito ni dating Speaker Romualdez para sila ay patahimikin. Ba? Dahil meron silang ilalabas na expose na maglalagay kay dating Speaker Romualdez sa isang desperadong sitwasyon. Nako. Oho. At bago pa daw siya maaresto, ay meron ng mga nahihigingan silang may mangyayaring masama. Sa kanila. Dahil meron nga silang pinoproduce na 90-minute expose Wow. na Oho. kanilang ilalabas. Against Martin. Tungkol dun sa... tatamaan nga si Martin. Dun sa Flood control scandal? Oo, sa scandal. Ganon. Oo. Matitindi din mga nilalabas yan. Tsaka malalim din ang kanilang research group niya. Ito pa yung kanyang panghuli. Oh. Dear Martin, Mahal ko, Martin. minahal mo pa. Dear Martin, sa bulat. Minahal mo pa? Mahal ko, Martin. Yun ang sabi niya. You know what you did to the country. Alam mo kung ano ang iyong ginawa sa bayan. We know what you did to the country. Alam namin ang iyong ginawa sa bayan. Soon, hopefully, Darating ang araw, okay? everyone will too. Malalaman. Malalaman ng lahat yan sa mga darating na araw. Kung ano daw ginawa. Ganon. Malalaman natin. Ano nga kaya ito? Hindi, pero ano daw, sabi may mga video daw na talagang nagpapatunay na, aywan ko, nasa social media na eh. Nilabas ng NBI na talagang ang dating nangihingi daw talaga ng pera eh. Eto dyan halimbawa ako ay may hawak na video. Okay. O kaya kahit documentary Oo. na wala ka kwenta-kwenta. Tapos sabihin ko siya, may ilalabas akong video laban sa'yo. Ba? Pero alam mo naman, inosente ka. Wala Wala naman akong kaalam-alam dyan. Bigyan mo akong 10 million. Mabibigyan mo ba ako? Eh, baka pagtawanan pa kita. May sira ata eh. Nalalaban mo sa akin eh. Malinis ang konsensya. Baka ganun sabihin ko sa'yo. Pero kung sa sarili mo, alam mo na meron ka talagang ginawa at meron ako ilalabas na sinabi ko sa'yo, may ilalabas ako. Alam ko yung ginawa mo eh. Bigyan mo ako 10 million. Gawin ko ng 20, huwag mo nalabas yan. 75. Diba? Tataas ng tataas. Oo, siyempre. Yun yung punto ko dito. Kung nakahingi sila ng pera, ibig sabihin, may bigat yung ilalabas nila, di ba? Pwede. Oo nga. Di ba? Kasi Kasi makikipag-negotiate kung... Bakit? Parang ransom yan, parang kidnap, di ba? Oo. Kung kinidnap ko ay mahalaga sa'yo, magbabayad ka. Yun na nga. Pero kung yung kinidnap ko ay hindi mo naman kaano-ano, wala kang pakialam, Oo. hindi ka makikipagnegosasyon.
Baka sabihin mo, sige, bahala ka yan. Okay na sa akin yan. Hindi ko makakilala yan eh. Baka sabihin naman, hindi, ginawa lang namin yun para mahuli yung si Mabanta na yan. Oo, siyempre, mga ganong aligasyon. Oh. Pero, ganun pa man, lilitaw at lilitaw din na pwede kang mag-isip na, totoo siguro. Di ba? Di ba? Oo nga, Na maring totoo yung nasa documentary, kaya ikaw ay nagbigay kang pera. Oho. Tapos pinahulin mo pa. Ayun. Para wala nang mailabas. Ang akala ko pa naman, si Mabanta ba yun? Mabanta. Binibenta niya kay Martin yung PGMN. Bilhin mo na to, ito rin dokumento. Hindi natin alam. Ganun. Yan, Kasi, Nagde-negotiate kami, bentahan ito ng ano eh. kasi nga may pera na nakamaleta eh. Oo. Hindi natin alam kung ano nga yung kwento talaga na bakit Nakamaleta ba yung pera? may maletang pera doon. Saan kinuha yung maleta? Doon sa may maraming maleta. Hindi rin maingat yung nagdala eh, no? Oo, ganun din magdali. Alam niyo, controversial yung maleta. Nilagay pa sa maleta eh, no? Ibig sabihin pala, ganun talaga sila mag-deliver ng pera. Maleta talaga? Ay, nako. Lalo Baka doon. sabi, kuha ka nga ng isang maleta ron. Oo. Dali mo doon. Talaga, maleta labanan talaga ngayon, ano? Oo. Mabigat. Ayun yung mga kwento ngayong araw. Oo. Kaya wag na kayo tataka kung pagkabukas nyo ng Facebook, social media, Oo. puro mga away ho ang makikita natin. Yun na nga. Ako hindi na ako nagbabasa-basa eh. Oo. Unless mga kailangan nating basahin dahil kailangan malaman ng taong bayan. Pero pagka binasa mo yung kanya-kanyang panig, Oo. ikaw yung mapipikon eh. Ayun na Diba? nga. Oo. Ganito na ba nangyayari sa bayan natin? Ano, ha? Mukhang personalan. Tapos sa pagtinanong mo, ano naman ang para sa taong bayan? Yun. Ano ang para sa mahihirap nating mga kababayan? Ano ang para sa kapakanan ng ating bansa? 'Di ba? Mabuti nga ngayon, biglang natigil yung usapin ng impeachment. Naghihintay na lang pala tayo, no? 11 daw ata, magdedesisyon na ang plenaryo. Pero mukhang marami na rin bumabawi, Nelson, ha? Totoo ba yun? May mga bali-balita na yun daw bumotong 55 Saan yan? doon sa pumapayag na may probable cause Sa impeachment. sa impeachment. May mga chismis na gusto nang bumawi. Alang malit eh. Dati daw, yung maraming pumirma, di ba pumirma dati nung nakaraang yung unang impeachment? Yung ano, Kasi may mga promises. Ang problema, promises are made to be broken. Walang nagkatuluyan eh. Ngayon daw, ni anumang promise, wala ata, Nelson. Nako po. Ngayon daw, mukhang naglilipatan na sa isang partido NUP. Oo, doon sila lumilipat. Nagpupuntahan daw ata ngayon doon. At pinakahuli ko nakita, yung tatlo na taga Maynila Joel ganon? Chua. Si Joel Chua, lumipat na sa Lumipat NUP. na sa NUP. May kasama pa siyang dalawa. Di ba kayong Abante at isa yung atras? Yung Abante hindi kasali. Hindi sinama. Oo. Ganun. Si Valeriano siguro. Yung tatlo sila, Maynila. Kasi naglilipatan ng araw doon sa NUP. Bakit ano ba posisyon ng NUP sa impeachment? Maayaw na sila. Yan ba yung yung grupo ni Ronnie Puno. Ah! Di ba? Oo Anong nga. sasabi na mukhang wala ho kaming dyan. Ayaw na namin yan. Puro tayo impeachment. Oo. Yung grupo ni na Ronnie Puno. Nako po. Tapos ang iba, galing pa ng lakas. Kaya daw yung lakas ngayon, parang hina na ata, naglilipatan. Doon nga, yung tatlong ngang yun, galing lakas, Ayun, naglipatan ng NUP, sabi ko sa iyo. Di ang ibig ba sabihin, maapektuhan na yung kanilang pagboto? Si Joel Chua ay Vice Chairman ng Justice Committee. Oo nga. Kasi Diba? kapag lumipat ka ng partido, susundin mo yung Siyempre, yung kabuuan ng partido, ba't ka pa lumipat ng yung partido? stand ng party. Di ba? Siyempre, At maaaring niya sabihin na kaya ako nagbago ng boto, lumipat kasi yung partido, ito ang party Stand. Oo. Magaling si Joel Chua. Di ba? Magaling, Hindi makukompromise yung sarili niyang... Kasi sabi, nagtanong-tanong ako sa mga konstituent. Halimbawa lang naman ito, ha? Oo. Parang ayaw din naman nila eh. Di ba? Tinanong ko yung mga kababayan namin. Sabi nila, ayaw ko. Bas, unahin ninyo ang kapakanan ng ating mga kababayan. Oo nga. Nako. Pinakamabuti, unahin natin na kapakanan din ng ating bayan, Nelson. Ano ba yan? Importante, meron tayong sariling hanap buhay. Baka wala na ho kayong laman sa bulsa ninyo. Mamaya, sa pagbabalik natin, meron kami bibigyan na tip sa inyo. Pwede magkalaman ng kahit sinsilyo ang inyong mga bulsa. Ba? Ay, nako. Ako interesado ako dyan.
Iwas muna tayo sa bardagulan. Oo. Tignan muna natin ang ating sarili. Positive tayo. Tapik-tapikin natin ang ating blusa. May lumalagatik ba o wala? Mukhang wala. Baka ni Barya, wala. Pero meron kami ihahain sa inyo. Baka magkaroon tayo. Kahit Abangan paano, ninyo, ha? Naglabas po ng abiso ang International Container Terminal Services, ICTSI, hinggil po sa nakatakdang system maintenance sa Terminal Appointment Booking System, ito pong TABS, ng Manila International Container Terminal, MICT, sa darating na linggo, ika-10 ng Mayo, taong kasalukuyan, mula po alas 7 ng gabi hanggang alas 10:30 ng gabi. Sa nasabing oras, maaaring makaranas daw po ng bahagyang pagkaantala o error sa paggamit ng tabs habang isinasagawa po ang maintenance. Ayun. Pinapayuhan po ang lahat ng port users, kliyente at iba pang stakeholders na planuhin ng maaga ang kanilang mga booking at mga transaksyon upang maiwasan ang anumang abala sa kanilang operasyon. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari po kayo makipag-ugnayan lamang sa ICTSI MICT. At kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin po natin ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Eto na, Nelson, yung sinasabi ko sa iyo. Ano yan? Sa halip na tayo ay makipagbardagulan, kung ano ginagawa, asikasuhin natin ang sarili nating buhay. Yun. Di ba? Importante po, alam natin, at mayroon nung sa kalusugan natin, at mayroon tayong pera. Yo. Nelson, Oh. at mga ka-kings, Wednesday Wellness na naman. At siyempre, level up ang usapang kalusugan dahil bida ang produkto ng ka-Kings Empire Corporation. Tama-tama, Jen. Dahil kasama natin ngayon sina Doc Cecil Katapang, ang Health and Wellness Advocate, at si Miss Sam Garcia, CEO ng REH Kings Empire Corporation. At mga ka-Kings, may real life story din tayo today. Walang filter, totoong kwento kung paano po nakatulong ang Kings Herbal Plus sa ating kababayan.
Ayan, pabatiin muna natin sila. Doc Cecil muna. Good afternoon po, Yan, Sir ano? Jen, Sir Nelson. Ate Sam. Tsaka Oh. audience Good niyo. afternoon po, Kuya Jen, Oo. Kuya Nelson, Hi at po. sa lahat na ating mga ka-kings. Ayan. Feeling ko pa-beauty kayo ng pa-beauty. Ate Sam, ano? Ka-king servant Yun plus na yun. yan. Ayan. At syempre, ano po yan, nanonood po ang bossing natin, Karen Herrera. Ayun! Kare. Kare, gusto din namin gumawa po. Miss Sam, simulan na natin. Bigyan mo kami ng quick background itong ka-kings natin mula po sa Isabela. Ayan, opo. Ang ating po ibibida ngayong hapong ito ay ang ating ka-kings na mula po sa San Isidro, Isabela, si Miss Jenaline Fontanilla. Isa po siyang cancer patient, 46 years old. Noong year 1996 po, na-discover po niya na meron siyang bukol sa leeg. Pero wala po siyang anumang nararamdaman, kaya binaliwala po niya yung bukol na yan. Then noong year 2018, napansin po nila na yung isang bukol dati sa leeg niya, naging dalawa na. Pero wala pa rin daw po siyang nararamdaman. At sinabi po ng kanyang parents na bakit hindi nila ipa-check up na. Then pinabiopsy po nila ito at nagiging diagnose po nito ay meron po siyang papillary thyroid carcinoma. And then meron pong humingi po siya ng opinion pa rin po, 3 doktor na daw po ang tumingin at yung nga po in-advise po na operahan na yung kanyang thyroid. So isang uri po ng cancer yon. Stage 1 cancer daw ganun po. Opo. Okay po. Yan. So, syempre po, sabi naman po ay na stage 1 pa lang at maaari pang maagapan. And then, nag-undergo po siya na operahan. At yun nga po, after operation, doon na po siya nakaramdam na ng hina ang kanyang katawan. Hanggang sa muntik na po siyang mawalan ng pag-asa, hanggang sa naging bedridden na po siya. At mayroon pong isang kamag-anak na nakadiscover po ng ating produktong King Herbal Plus na yun po yung nag-endorse sa kanya at ito po ay napanood din po dito sa atin sa programa sa Net25. So binigyan po sila ng produkto nating King Herbal Plus at doon na po nagsimula ang kwento po ni Ma'am Jenaline Fontanilla na nakaramdam po ng ginhawa sa pamagitan po ng paggamit ng King Herbal Plus. Ayun, edi maganda siguro alamin natin mismo mula po kay Nanay Jenaline ang kwento ng kanyang pakikipaglaban sa sakit. 2018, na-diagnose po akong meron akong kanseremonya, Tydin, stage 1. Bilang isang magulang, talagang pinanghinaan ako ng loob kasi may 2 akong anak na. Kasi alam ko, kung may kanser ka, parang wala ka ng pag-asa, ganon. Saka sabi ko, bakit ganon? Sabi ko, maingat naman ako, ba't dinapuan ako ng ganito? Sabi ko, ganon. Kaya pakiramdam ko noon, parang hindi na ako makalabas sa ospital nung na-diagnose akong ganon. Saka hindi ko inaasahan na ganon, ma'am, kasi wala naman akong nararamdaman. Pero nang sinabi ng doktor na ganon, talagang napanghinaan ako talaga ng loob. Bali, 3 doktor po yung pinuntahon ko, pare-parehas po yung diagnose nila. Parang pakiramdam ko noon, mamamatay na yata ako, ba't cancer naman na yung diniagnose sa akin? Ganon naman yung naramdaman ko. So ito na nga po, nagkaroon siya ng bukol sa leeg. Akala niya simpleng goiter lang. Pero hindi po pala ganun kasimple. Alamin pa po natin kay Nanay Jenaline. Kasi nung una po, wala naman po akong goiter, kaya pinagwalang bahala ko. Sabi nila, may bukol ko, wala ka namang goiter, maggamot ka lang, parang ganon. Di naggamot ako hanggang inabot ng 10 years yung bukol na yun. Nakabahan na yung nanay ko, sabi niya, 2 naman na yung bukol mo, anak. Mother sa kaanak na. Kaya sabi niya, ganon, magpa-check up ka nga. Yun, nagpa-check up ako. Sabi ng doktor ko, wala ka namang goiter ulit. Sabi niya sa ultrasound, sa T3, T4, mag-biopsy ka nga, doon ma'am na-diagnose yun. At dahil nga po nakumpirma na ang kanyang kondisyon, sinunod niya ang rekomendasyon ng mga doktor para sa kanyang gamutan. Dahil yung magulang ko naman, sabi niya na, kung ganyan anak, anong gagawin mo? Kung ano yung sinabi ng doktor mo, magpa-opera ka na. Kasi kinabahan sila kasi nakuhanan ako ng cell sa biopsy ko. Kaya nagdesisyon kaming nagpa-opera agad. Talagang bagsak ako, ma'am. Higa, bangon lang ginagawa nila sa akin. Talagang bedridder ako, yan yung magulang ko. Nakikita na rin talaga. Umiiyak sila noon, sabi nila. Hindi pinaparandam pero nakikita ko. Lalo na po yung asawa ko, apektado masyado. Yung asawa ko noon talagang hindi ako tinutulugan, nakahiga siya sa kamay ko. Na sabi niya, kaya mo yan, lumaban ka. Pero mga ka-kings, alam naman natin hindi po madali ang recovery sa anumang operasyon. Lalo na po sa cancer, di po ba?
At dito na pumapasok ang isang herbal supplement na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ito, alamin natin kay Nanay Jenaline. Tapos may asawa ng pinsan ko, bayaw. Sabi niya, ganun, kuya, tutulungan ka namin. May kilala akong biyanan ng ate ko sa Aritao, Vizcaya. May ginagamit siya. Stage 3 po siya sa breast cancer na King's Herbal. Ako na pong bahala kasi salat na kami sa pera noon, talagang labas-pasok na ako. Sabi niya, ako na pong bahala. Ako na pong bibili sa product para kay ate. Kukunin namin siya, aalagaan namin. Parang yung una pong inom ko noon, para akong nasusunog. Pag inom ko po yun na noon, talagang hindi ko po alam yung hahaplusin ko. Sabi ko, ba't ganito? Sabi ko, bakit ate? Ang init! Ang init po talaga. Yung pag-inom ko ng unang gabi ko na yun, ng 1 linggo. Medyo naghupa-hupa na yung init, pero naramdaman ko talaga na para akong nasusunog nung inunim ko yung King's Herbal Plus. Kaya sabi ng mga nag-alaga sa akin, siguro ate, umaapekto yung gamot. Yun yung sabi nila sa akin. Nung gusto ko na po yung isang bote na King's Herbal Plus, naramdaman ko na talaga. Ang pagtitake ko doon is morning, lunch, saka dinner. 3 times talaga, kaya sabi sundin natin yung 3 times ate para mas madali kang gumaling, sabing ganon. Ganon pa yung pagtitake ko bago kumain. Sa tulong ng Diyos, ginamit niyang produkto para matulungan ako. Ayun, Doc Cecil, real talk tayo, ha? Kasi magtataka rin yung marami siguro. Ano ba meron sa King's Herbal Plus? At ano mga ingredients nito? Kaya si Nanay Jenaline ay umayos ang pakiramdam at ano ba yung... At saka yung interesado ko, bakit parang sabi nainitan? Nainit yung pakiramdam. So, una-una kaya uminit yung pakiramdam niya, sir. Di ba, ang King's Herbal Plus, meron siyang garlic, meron siyang ginger, meron siyang spinach. Yan, mga very rich in nitrates yan. Yung nitrates na yan, dinadilate niya yung blood vessel. Di ba, pag ang dugo, maganda yung daloy, mainit yung palad. Di ba, kagaya niya, dati may thyroid problem siya. Yung kanyang kamay medyo malamig. Di ba? So tapos ayun, sa mga may cancer, nagre-recover from cancer, ang kailangan mo una, isusupport mo yung recovery. Especially, may cancer o naoperahan, di ba? Opo. So, pag ang King's Herbal Plus, ang nakatulong sa kanya sa recovery niya is yung nutrition content niya. Kasi ang King's Herbal Plus made of 80 natural ingredients of herbs, fruits, and vegetables. Extracts niyan. So, ibig sabihin, puro. So, ibig sabihin, ang konlaman niya na kompleto na yan sa vitamins, minerals, antioxidants, anti-inflammation, di ba? Kompleto. Tapos, ang pang problema natin sa mga nagre-recover sa cancer? Yung side effects niya. So, makakatulong ang King's Herbal Plus kasi meron siyang spinach na mapipigilan yung mga nausea, diarrhea, para sa pagsusuka. Tapos mapipigilan din ng King's Herbal Plus ang pag-ulit ng cancer. Opo. Kasi sir, di ba yung broccoli, meron siyang active ingredient na pinapatay ang cancer cells, sinusuppress ang activity ng cancer cells. So which means yung potential to recur is eliminated. So nakatulong sa kanya ang King's Herbal Plus in so many ways, di ba? Supporting her recovery, providing adequate nutrition, at saka suppression of cancer cells. So yung painit na pakiramdam niya, sabihin, nag-normalize na yung daloy na kanyang Gumanda. dugo. Ayun. Nanibago siya. Kasi dati siyang malamig, ano? Malamig, di ba? Akala ko. Nung dumalo yung dugo, di ba dugo mainit? Yes po, yes Pag po. Yun pala ang paliwanag doon. hindi yung Parang nasusunog. akala tuloy, nanindig ang balahibo ka. Natakot nga si nasunog. Paliwanag mo. Pabuti na lamang nandiyan ka, Doc. At mga ka-Kings, listen up. Tuloy-tuloy po ang pasabog ngayong taon para po sa Kings Incentive Reward 2.0. Nako, ano ba ang sorpresa ninyo ngayon? Ika-7 taon na ng Kings Empire Corporation. Balita namin, babalik po yung 1 milyong pasasalamat raffle bonanza. Ate Sam,
Excited ako dyan. Ayan. Opo, unahin po muna natin, Kuya Jen, yung ating King Centib Rewards 2.0. So ito po ay para sa ating mga members, mga authorized dealer, distributors, Empire Depot, na kung saan sila po yung number 1 na katuwang po natin sa pagdidistribute ng ating mga produktong dito sa King's Empire Corporation. Pangunahin na po itong ating King's Herbal Plus. So aside as a member po, meron po tayong ibinibigay na parang ito po yung nagiging rewards yearly ng ating mga ka-Kings na kung saan sa isang taon na pagmamarket po nila ng ating mga produkto ng King's Empire Corporation, at the end of the year, ay meron po silang rewards na matatanggap. Meron po tayong ibinibigay na cashback, meron din po tayong mga gadgets, travel incentives, mga car incentives, at syempre yan po yung number 1 at top 1 rewards po natin ay ang house and lot. Wow! Yun. So, kung gaano po kasipag ang ating mga members, may chance po silang makakuha ng ating mga pa-King Centib Rewards na yan. So para po ito sa mga members, Ate Yes, Sam? opo. Para po yan sa mga members natin through direct selling distribution po ng mga produkto po ng King's Empire Corporation. Ayun. Magre-register ka lang. Ano? Yes, kailangan po mag-register po kayo as an authorized dealer ng mga produkto po ng King's Empire Pero kung Corporation. gumagamit lang po, Ate Sam, pwede rin? At sa mga gumagamit naman po at patuloy na tumatangkilik ng ating produktong King's Herbal Plus at ilan pa po mga produkto ng King's Empire Corporation, ito po yung ating handog pasasalamat Iba natin naman ngayon. yun sa mga gumagamit. Yes, ito Opo. po yung dahil sa nalalapit na po ang 7th anniversary ng King's Empire Corporation, ito po yung nagbabalik na 1 milyong pasasalamat. Raffle promo natin, ang Balik Lakas, Balik Sigla, Hatid ay Pag-asa at Saya, Raffle Bonanza 2026. Ayun. Simple lang po ang pagsali dito. Bumili lamang po sila ng mga produkto gaya po nitong ating King's Herbal Plus, Empire Coffee at Sense by Savalgar, ay maaari na po silang magkaroon ng entry. Bawat pagbili po nila, halimbawa po bumili po sila ng isang bote ng King's Herbal Plus, equivalent na po ito sa isang entry. Ayun. Gayon din po kung bumili sila ng 3 pouch po ng Empire Coffee, isang entry na rin po ito. Ganon din po sa Sense by Savalgar, another entry na rin po ito. Ayun. Nagsimula po ang ating raffle promo noong March 3 at magtatapos po ito sa November 30, 2026. So, ang ganda. Iba pala yung promo para doon sa mga members, outlet, tsaka iba rin yung promo doon sa mga gumagamit. Opo. Kaya po bilang pasasalamat po natin sa patuloy nilang pagtangkilik sa ating mga produkto. Mag-member tayo, Nelson. Member na ako. May-ari na nga ako. Hindi mo ba alam? Ano ako? Kasi interesado ako. Ano nga, travel incentive pala yung kanina, Ate Sam? Yes, opo. Akala ko manalo aeroplano eh. Travel incentive Travel pala yun. incentives. Yun po yung po sa mga members po natin yan. Yun po yung mga aside po dun sa as a member na meron na po silang karampatang kita Opo. sa pagbebenta nila. Meron pa po silang rewards. Kumbaga ito po yung motivation natin sa Opo. mga members natin na masipagan pa po nila ang pagbebenta ng ating mga produkto. At the end of the day, at the end of the year po, Opo. yung na-purchase po nila sa loob ng isang taon at napasok po sila doon sa tinatawag nating bracket, meron Opo. pong katapat na rewards. Ayun. Yun po yung maaari pong ito ay cashback, maaaring ito po ay mga gadgets like po yung mga iPhone 17, Wow! 1 terabyte, fully Wow! paid. Pro Max? Pro Max. At syempre, meron din po tayo mga travel incentives. Yung po yung nakita nyo aeroplano. Ayun. At syempre, yun pong ating mga car incentives po na pwede pong gamiting panghanap buhay. At yung pong number 1 incentive po natin ang house and land. Napatext tuloy yung taga Bilbao, Spain eh. Oh? Ba, gusto naman mag-dealer? Paano ba? Si Bilbao sa Spain. Si Patrick De La Rosa yan, ano? Oo. Nako, super dali lang po pala sa mali, mga ka-Kings, ha? Bumili lang po ng, tandaan niyo po ito, ha? Bumili lang po ng 1 bottle ng King's Herbal Plus, 1,000 ml. Isang entry na po kagad yun. Yes, apo. 3 pouches ng Empire Coffee, isang entry din po yun, ha? 3 pieces ng Sense by Savalgar. Ba, parang sa Baljaga, no? Parang kapilido ko ata sa Balgar. Sa Balgar. 1 entry din po yan. At mga guys, 26 winners ang pwedeng mag-uwi ng panalo. 26 winners, ha? Wow, Nako, dami.
Ay, yun po Opo. pala, additional po pala natin Meron pa, doon. meron pa. Sige, sige, Doon po opo. sa 1 milyon pasasalamat natin, bukod po doon sa pa-cash prize po natin, meron pa po tayong additional na 21 winners Ng? na mananalo po ng business package ng mga produkto po ng King's Empire Corporation. Ayun. So, makapabibigay po tayo sa kanila ng panimulang negosyo. Oho. So, yan po ang isa pa sa mga maaari po nilang mapanalunan sa atin pong 1 milyong pasasalamat. Tama ba yun? Ipakikwento niyo kung gaano kalaki ito, Ate Sam? Yung mga mamanalunan. Apo, hindi lang, ang ginawa po natin dito para mas marami pong masaya, marami po ang manalo. Oho. Yung 1 milyon po natin ay marami po ang mananalo. Meron po tayong 5 winners na makakatanggap po ng cash prizes Yun. mula sa 50,000 pesos, 100,000 pesos, 150,000 pesos, 250 pesos, at 500,000 pesos. Lima-lima yan. Yes, opo. At ito po yung sinasabi ko po kanina na bukod po sa mga cash prizes na kanila po maaaring mapanalunan, meron po tayong additional 21 winners ng business package. Meron po tayong mananalo ng 7 Princess package, starter package, at 7 Prince starter package din po. At syempre, meron din pong mananalo ng 3 bote ng King's Herbal Plus na 7 po ang ating maaaring mabigyan po nito. Wow! Kaya mga Kings, baka ikaw nang susunod na manalo, kaya sumali na. Sa mga gusto po ng dagdag na impormasyon sa promong ito, saan po tatawag, Ma'am Sam? Ayan, sa mga gusto pong malaman kung paano po ito ma-avail o mabibili, maaari po kayong tumawag sa, ipakihanda nyo na po o pakipicturean po sa inyong mga Screenshot nyo po, screenshot. screenshot. Ayan, Yan, screenshot oo. nyo na lang po. 0908-776-6666, 0933-350-4525, 0915-334-5777, at 0915-4959-724. At syempre, ang King's Herbal Plus din po ay mabibili sa lahat po ng Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, South Star Drug, at iba pa pong mga local pharmacy nationwide. At syempre, bukod po sa ating mga partners na mga drugstores, ay available din po yan sa lahat ng Empire branches nationwide. At syempre, sa atin pong mga authorized members po. Ayun. Aha. At kung gusto po ninyong mag-start ng sariling negosyo, perfect timing po ito, ha? May starter packages na pang level up, extra income po ito at hindi po mabigat sa bulsa. Magkano? Halagang 5,000 pesos lamang po. 5,000 pesos. Pwede ka nang magsimula. Miss Sam, paano ho ba ito? 5,000, may 5,000 ako ngayon eh. Ayan, Opo. pwede na po kayong mamili kung ano pong package ang gusto nyo pong i-avail. Wow. Meron po tayong Princess package o starter package. Ayan po. Ang included po dyan ay 2 bote ng King's Herbal Plus, Empire Coffee. Andyan din po ang mga Nini Beauty Essential Products, ang Scents by Savalgar. Andyan rin po ang King's Herbal Shampoo, King's Herbal Intimate Wash for Men and Women, Nini Liniment Oil and Balm, at Nini Sunscreen, at ang ating Nini Sunblock. At syempre, meron din po tayong Nini Lip Glow. Yun, hinahanap ko si Nini eh. Wala pala dito. Hello, Nini! Hi, Nini! Ano ha? Oo, maliit pa Ayan. dati kinakarga. Ngayon endorser na ng mga beauty products. Ano? Opo. Pero bago tayo magtapos, isang tanong lang. Doc Cecil, nainit ang panahon ngayon eh. Ano ba mga pwede niyong i-tips para sa ating mga kababayan na para wag tayong ma-heat stroke? Ano pa yeah. mga sakit ngayon? Sobrang init nga po Opo, eh. No? Well, number 1, syempre, drink a lot of water. Yan, Don't opo. stay under the sun between 10 to 3 p.m. Di ba? Tapos, anong tawag dito? Basically, keep yourself cool. Yun. Wear light clothing. Di ba? Pag mag-jacket ka, tapos Yun na nga. mainit. Buti natin sa loob, malamig. Ano? Malamig. Yun na Huli nga. na naman kita, Sir Jen. Oo nga, oh. Buti na lamang, malamig ito. Ay, nako. So, yun po pala. Ano ha? So, Doc Cecil, maraming po salamat sa inyo. Thank you rin Doc. po, Sir Nelson, Sir Jen. Ate Sam, salamat po ng marami. Maraming salamat po, Kuya Jen at Kuya Nelson. Hindi po. Aha. Ayun. At syempre po, salamat sa Karay. Ano? Na lagi po nakasubaybay sa atin. Ano ha?
Huwag kayong magbibitaw, ha? Meron pa tayong kasunod. May usapang matino tayo. Ayun, meron tayong usapang matino. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Kuya Kaloy, thank you. Ay, mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, panalo clock na! Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na ho tayo sa Always Panalo. Yan o, pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw lumabas, pwede ho kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na, Pure Gold Mobile. At eto pa, mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Sapagkat ngayon po ay Wednesday, panoorin natin Usapang Matino with Attorney Rowena Guanzon. Welcome again sa Usapang Matino. Ngayong araw ay mapalad tayo na naka-invite tayo uli sa ating bisita na dati na nag-explain sa atin dito ng mga economic na sitwasyon ng ating bayan ngayon. Kaya salamat. At nandito uli sa Usapang Matino si Ma'am Cora Guidote. Welcome! Salamat po, Attorney Cora. G. Yeah. Alam niyo naman na gustong-gusto ko kayong kakwentuhan eh. Wala pong badagulan dito sa Usapang Matino. Pero ang topic ko natin ngayon ay ang economic situation ng ating bansa. Kasi po, puro na lang impeachment at kung ano-ano ang mga pinag-uusapan. Pero ang dapat itukoy natin ay ang ekonomiya. Dahil dito, ito ang scorecard ng BBM, di ba? Bawat presidente ay hinahatulan according sa scorecard niya sa economy ng bansa. Kaya, Cora, let's talk about itong analysis mo sa economic indicators, ano? Siguro start tayo sa inflation. Yan. Ano po ang current inflation rate ngayon and what does it mean? Ano po ibig sabihin yan? Actually, kalalabas lang ng inflation number for April, no, which is 7.2. That's higher than yung March. March was 4.1. Nung February, 2.2. So you can see yung trend paakyat talaga, no? Oo. At tingin ko aakyat pa yan. So anong ibig sabihin nito? So lahat ng presyo ng bilihin, actually pag tinignan mo pati yung breakdown ng mga commodities, lahat sila tumaas except yung education service, pero tingin ko hahabol din yan eventually, no? Natataas din. Tataas din yan. So, and then, connect natin dun sa lumabas pa lang ngayon na unemployment numbers, no? Kasi, makikita mo na ang walang trabahong Pilipino ay 2.6 million. Ngayon, yung underemployment, yun yung tumaas. Kasi yung unemployment medyo lumiit ng konti, Oo. pero mataas pa rin yan kasi 5% eh. Wow. Pero explain mo nga sa amin, Ma'am Cora, ano yung underemployment? Yung underemployment, yan yung mga nasa labor force na nakahanap ng trabaho pero part-time o kaya less than 8 Mababa. hours yung kanilang ano. Kaya hindi yung full potential nila. At saka yung kung ano yung or pinag-aralan mababa nila. sa kanilang pinag-aralan. Correct. Yan. Oo. Kunyari, criminology graduate, tapos ngayon ay security nagtatrabaho sa security Oo, guard. mga ganun. O kaya private na bodyguard. Yan po ang underemployment. Kasi ngayon po, sa kahirapan, ay kahit ano na lang pong trabaho, basta may mapasukan lang. At meron po silang support sa kanilang mga pamilya. So yan, 6.3 million ang underemployed ngayon. Wow, ang dami. Galing yan sa 6.1 million. So, i-add mo yung 6.3 sa 2.6 million, no? So, that's about 8.9 million. 8.9 million. Yung talagang medyo mahihirapan talaga dahil pataas talaga ang presyo ng mga bilihin. Yes, diba? and akala ko ba, Cora, sinabi ni BBM na magpa-price control siya? Wala siyang magagawa kasi hindi naman siya handa eh.
'Di ba? Unang-una yung hindi sila makapagbigay ng subsidiya dahil nga Deficit. may hinahabol pala silang revenue target. Oo. Kasi nasa GAA pala na pag hindi nila naabot yung revenue target, hindi marirelease yung unprogrammed Correct. funds. Na sinasabi natin, dapat zero unprogrammed funds na. Oo. Kasi gagatasan tayo ng gagatasan ng gobyerno natin sa kakatax nyo, lalo na yung 12% VAT na yan, na ang mahirap ay talagang lalong nahihirapan dahil sa 12% VAT na yan, na ayaw naman ngayon ng BBM administration isuspend mo ng pagkolekta habang tayo ay may fuel crisis o kaya isuspend mo na ang collection ng excise tax. So, anong ibig sabihin nito sa buhay ng pangkaraniwang Pilipino? Ayun nga, hindi nila may babayang tax at saka hindi sila makapagbigay ng subsidiya. So, maski gusto nila magbigay ng ganyan, hindi nila kaya. So Kasi yung unprogrammed dyan nanggagaling, kagaya ngayon, impeachment ang priority nila, di ba? At maraming haka-haka na pag bumoto ka sa impeachment, meron kang Incentive. Oo, may incentive ka. So, maaaring galing yun sa unprogrammed funds. Di ba? Oh, yeah. So, yun yung mga spekulasyon ngayon kaya hindi nila maibaba yung tax. Oo. So, kawawa talaga yung masang Pilipino kasi hindi nila maibsan yung effect ng oil crisis ngayon. So, maliban dyan, hindi ba may 2 trillion na dapat bayaran every year ang gobyerno para sa mga inutang? Kaya siguro rin ayaw talaga nilang ibaba ang tax. Kaya that's another one, no? Kasi tumaas din talaga yung debt service ratio ng Pilipinas. Magkano total debt ngayon, di ba? 18 nung isang taon. So kung ang deficit 18 trillion. 18 trillion. So kung ang deficit mo this year is 2 trillion, so magiging 20 trillion this year, di ba? Oh, okay. So, Tsaka, syempre, statutory yan. Kailangan ng obligasyon na pagbabayad ng utang ay uunahin ng gobyerno. Yan ang sinasabi ng tinatawag na statutory obligations ng gobyerno. Kaya sinasabi ni Dr. Winnie Munsod, and I agree, na dapat wala na, zero na yung unprogrammed funds na yan. Yan pala yung inahabol nila. Na may quota pala sila para magamit nila yung unprogrammed funds. May quota silang kukolektahin sa ating sa ating taxpayers. Kaya hindi nila ma-give up yung mga VAT at saka yung mga excise tax. Para may unprogrammed funds, and do not forget, mga kababayan, dyan nanggaling yung parte ng ghost flood control projects. Yes. Dyan kinuha ng BBM administration ang pondo sa ghost flood control projects doon sa mga unprogrammed funds. Kasi ginawa yung parang, kung sa English pa, kitty, di ba? Parang bulsa-bulsa niya yan na parang hindi kasi nakalinya dyan kung nakalagay kung ano talaga yung mga projects na yan. Basta lump sum lang siya, unprogrammed funds. Pero ngayon, malaki ang allocation sa mga farm-to-market roads. Correct. That's the new flood control. The new flood control is farm-to-market roads. Di ba sabi ni Senator Amy, parang hinimay-himay nila ang program ngayon para mas mahirap matrace. Mahirap nakawin? Mahirap matrace. Mas mahirap matrace, mas madali nakawin. Ang hirap kasi, ang oposisyon sa Senado ay kukonti lang. Kaya ang hirap din na lumaban dito sa usapin ng budget Kaya dahil ang minority ay ibiro mo nagsasalita pa si Congressman Leandro Libiste, pinutulan. Oo. Pinutulan na ng microphone at stricken from the records ang kanyang mga salita, di ba? Ang nakikita ko, kung doon sa Senado ay nahihirapan mga opposition senators na i-contradict or expose these vulnerabilities in the budget, imagine that. Yan na lang ang natitira sa atin, ang Senado na may mga opposition na pwedeng mag-question sa budget na yan. Hanggang ngayon, may unprogrammed funds pa dyan si BBM. Magkano ba yun, Ma'am Cora? Unprogrammed ngayon? Ito. More than, I think, about 900 million pa yata.
Or aabot pa ng billion yan. Di ba? So, 900 billion. 900 billion. Or, hindi ko na sure pero... It's in billions of pesos. basta billions. Oo. Mga kaibigan at kababayan, kaya po tayo talaga kukolektahin talaga yung squeeze blood out of stone, kung sa English pa. Kasi may hinahabol na quota para mailabas nila, magastos nila ang program funds uli. At Kaya alam po na nga, natin, maganda itong ginagawa ninyo kasi na-explain ninyo sa taong bayan kung ano talaga nangyayari sa budget, sa ekonomiya. Kasi mahirap rin intindihin, lalo na kasi ang economics, madalas nasa English yan. No? Oo. So, kailangan talaga natin tagalugin at maipaliwanag sa taong bayan. at itong fuel crisis, dinadaan nila sa ayuda-ayuda, tapos wala namang pababa ng konti, pero palagay mo, Ma'am Cora, ay babalik pa ito sa dating presyo? Ang gasolina at diesel? Depende kasi ang crudo mataas pa sa yung Brent crude is still $113 per barrel. Yun. No? Nanggaling yan sa 60, di ba? So malayo pa yung yung That's kumbaga, almost double. Oo. At ito ngayon ang Strait of Hormuz, close open. Sasara, ibubuksan. Pero magtataka ka, Attorney G, kasi yung crudo tumaas ng 60%. Pero yung, tama ba? Mga 60% ang tinaas ng crudo. Pero yung diesel, 160% ang tinaas. Aray ko. Diba? Yan pa naman ang mga jeepney. Oo. At mga bus. Doon ka magtataka, bakit pinabayaan nilang umakyat ng ganyang kataas yung diesel? Oo, di ba nagrereklamo yung isang tao, nakita ko doon, na sinasabi niya na bakit ganito, ganyan. Hinihimay-himay niya yung numbers. Tsaka mga kababayan, etong fisher folk, crudo din ang ginagamit niyan. Yes. Wala silang ayuda. Mga bangka. Kaya yun naman yung ating mga isda sa merkado, ay tumataas na rin, di ba? Wala na. Kaya nga lahat yan tataas kasi syempre prime commodity ang langis. Oo. At gasolina. Yes. Mahina ho talaga ekonomiya natin pag may crisis sa langis dahil po nag-i-imbak tayo, di ba? We import. How many percent of our ang fuel na ini-import natin? 100% ang crudo kasi wala naman tayong crude oil production. Tama. Meron tayong natural gas. Pero I think pati yun lumiliit na di ba? So this December pa yata yung bagong project na magbibigay ng natural gas sa atin. Which can also be delayed. Yeah, pwede rin. Hinihimas-himas lang tayo ng BBM administration para huwag tayong masyadong magalit. Sabi, dumating na yung kanyang in-import na fuel galing sa Siberia. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung yan ba ay ma-refine at kailan yan magiging ready sa merkado. Actually, kung pakinggan mo si Secretary Lazaro ba yun? Sabi niya, they have to make sure na hindi sila masanction ng US. Kasi if they're going to buy from Russia, may mga nakakabit daw na sanction pag hindi inayos yung financial side. No? Yung financial clearance, kumbaga. Kaya hindi ko alam kung talagang makakapag-import sila ulit. Kasi nakapag-import sila ng 2.8 million barrels nung umpisa, yung isang barko ng Russia dumating. Pero yung succeeding imports, parang hindi yata natuloy or something kasi they're afraid of the sanctions. Kasi ang Amerika, ang number one nagbibigay ng grants and aids sa Pilipinas. Tsaka yung, at saka number one trading partner. Oo, yung currency, yung kumbaga, yung banking system ba, nakatali sa Bank of International Settlement and we're tied to the US dollar. At magkano na po ang dollar ngayon? 61.30. Aray ko! Diba? So, nanghina din yan for many reasons. Unang-una, pag tinignan mo kasi ang dollar, ang inflow niyan, foreign investments, remittances, tsaka bank loans, diba? So, yung remittances medyo, nanghina rin ng konti. Although tumaas, pero hindi kasing taas ng last year. Siyempre, affected yung mga workers sa Middle East. Yung outflows, foreign capital flight, bayad sa utang at saka imports. So syempre tumaas ang imports tapos capital flight
Kasi Oo. maraming investors na turn off. Wala na. Oo. Oo. Actually, pati yung investment inflow humina talaga. So, kaya, Tapos yung imports, dahil mahal yung dollar, biro mo ang Yes. peso mo pag ikaw ay nag-i-import, halos ang maalala kong lowest na doon 50 eh. Ngayon, 61. So, it is now more expensive for you to buy goods. yes, dagdag sa inflation. Yes, import goods because the dollar now is more expensive. Because you import goods using dollars. Lalo ng bigas. Bumibili ka ng dollars na bigas sa Vietnam. Kaya mga Thailand. kababayan, yung dollar na exchange rate na yan, importante po yan. Kasi biro mo naman pati bigas natin ay inaangkat pa natin sa Vietnam. Konektado yan iba, lahat eh. Thailand, Oo, konektado lahat. So, yung cost of doing business mo, kunwari, yung peso nga, no? So, kung ikaw foreign investor, syempre gusto mo, yung profits na magagawa mo dito sa Pilipinas, hindi bababa. Kaya lang, kung mahina yung piso, pagka rinimit nila yan sa bansa nila, bababa rin yung conversion rate, di ba? Ikalawa, tumaas din ang interest rate. Tinaas ng BSP yung para di ba? Para mag-siphon off daw sila ma-siphon off and slow excess down the inflation. Pero it's not going to work now kasi cost push tayo eh. Hindi naman excess liquidity yan kasi mahina ang ekonomiya. At saka yung sinasabi nila, excess liquidity, nasa bulsa yun ng mga kawatan. Correct! Nasa maleta po yun. Wala siya sa Wala sistema. naman po sa merkado yun eh. At saka baka nailabas na sa ibang bansa. At saka, biro mo, at saka binibili na nila ng gold, mga ganun. jewelry, mga... Lote. Alam mo kayong mga magnanakaw kayo ng baba ng bayan, kayo talagang pahirap sa amin eh. Kayo talagang nagpahirap sa mahihirap. Kaya mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan na itong nagpapahirap sa atin, ito yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya yung sinasabi ni Martin Romualdez na hindi ako ang mastermind. Ang sinasabi natin kay Martin, sino sir? Sino? Sabihin mo na sir, para naman kami makatulog naman ng mahimbing na. Kaya ang importante po talaga ay sugpuin ang korupsyon dito sa bansa natin. Kasi yun na kasi sabi, paano mo nga naman masaipon yung Bangko Sentral, itataas yung interest rate, ha? Para yung mga pera na Nasa sirkulasyon. sa sirkulasyon o yung mga pera mo dyan na hindi mo naman ininegosyo, ipasok mo na lang sa bangko, kaya ang interest rate mataas. Tinataas, Di ba? Ang sinasabi ni Ma'am Cora Guidote, marami naman dyan sa pera na nagkakalat dyan, hindi naman yan papasok sa bangko dahil nakaw yan Di ba? Which is true, dito sa situation ng Pilipinas, simula pa nung nagka-ghost flood projects kickbackan since 3 years ago. So, anong mangyayari ngayon, Ma'am Cora? Tinaas ang interest rate para kuno mabawasan ang pera dyan sa sistema at para maibsan ang presyo ng bilihin, di ba? Hindi po ba that's a killer formula for recession? Actually, yung tawag ko nga dun sa monetary policy na yan is a beating the dead horse policy. Kasi maski ganong i-whip mo yung kabayo, kung walang gana, di ba, hindi yan tatayo. So ngayon, Patay na. Patay na. Kaya beating the dead horse nga. So patay na yung kabayo. So hindi mo kailangan yung ganyang policy kasi lalong manghihina yung ekonomiya. Oo. Ganon. Di ba? So kasi magko-convert din yan sa sa inflation. Kasi yung cost ng mga korporasyon na mangungutang, 'di ba? Tataas yung fixed cost nila. Mangungutang sila. Mangungutang sila Kasi ngayon mahina ang stock market. So mahirap mag-raise ng pera sa stock market. Kasi yun ang alternative nila. O kaya mag-i-issue sila ng bonds. Utang din yun, di ba? Nag-i-issue nga ang government. Kaso nag-negative yung ating credit rating. So ibig sabihin, tataas din talaga yung borrowing cost natin. Patay na. Both foreign and domestic. Kasi sa domestic side, tinaas naman ng Bangko Sentral yung interest rate.
Diba? Antay na. So, yung tatlong yan, peso, yung interest rates, at saka yung inflation, it's a very strong disincentive for any investor to come to the Philippines. Wala na nga ang balita ko, Cora. Pati daw mga Pilipino na maraming pera, doon na nag-i-invest sa Vietnam o sa China. Oo. Kasi wala rin eh. Pag dito ka, mataas ang cost of production mo eh. Lalo na yung kuryente, di ba? Ay, grabe isa yung tayo meron. sa pinakamataas na cost ng electricity. At bakit? Ma'am Cora, explain kasi natin. nga crudo, nag-i-import tayo ng crudo. So, and mostly mga oil-fired power plants ang At dyan sa Meralco bill natin, meron pang VAT. Biro mo yan. Babayaran mo pa yung, ang tawag dun sa mga assessment na nung una pa, systems loss. Oo. Bakit pa ba tinacharge nyo sa amin yan ng systems loss? Meralco, sumagot nga kayo dyan. Bakit naman tinacharge nyo pa sa mga tao, sa consumer yung systems loss nyo? At ito namang gobyerno natin, ay mayroon pa tayong binabayarang 12% VAT? Abay, papatayin nyo talaga. Papatayin nyo na talaga mahirap. Papatayin nyo na talaga. Kasi, wala na nga makain na tama. So, babagsak ang nutrition ng mga Pilipino. Hindi pa mamumuhay ng disente. Dahil nga walang kuryente. Papatay nila kuryente sa bahay nila kasi gabi na. Paano ako, Nay? Mag-aaral pa ako, mag-wifi pa ako. Hindi na natin kaya yan eh. Wala naman tayong mga library na 24 hours. Ang magnanaraw dyan, yung middle income sector mo. Oo. So, di ba sinasabi niya, at the end of his term, wala na raw magugutom. Kasi patay na lahat eh. So, baligtad ang nangyayari. So, lahat, pinabantayan ko yung mga pronouncements ni Presidente. Lahat walang nangyayari. At makikita mo sa economic numbers. Oo. Kasi sa kanya, lip service. Para lang, maibsan nga yung sentiment ng mga tao. Oo, tsaka mamimigay siya ng bigas. Oo, Tapos ganun. 20 weightlifting siya ng bigas. 20 pesos, hindi papatay mo yung farmer. Oo, patay na rin yung biro mo, binibili daw nila yung palay at 12 pesos lang. Yeah, kaya nga Per kilo. maraming nahihirapan na farmers. Wala na ngang irrigation. Kasi crudo yun eh. To Yes. pump the water eh. Ano ba talaga, BBM? Papatayin mo na ba talaga kami? Pagkatapos nga ng term mo, tama ka na, wala nang gutom kasi patay na silang lahat. Kasi ilang taon na siya. Di ba? 22, 23. Magpo-4 na. Magpo-4 years. So normally, kumbaga lampas na sa kalahati yung term niya eh. Dapat by this time, positive na yung economic numbers. Kung talagang effective ang economic Kung ginawa program niya. di Kung ba? tamang ginawa ni BBM. Kaso pababa pababa yung trend. So, Palagay mo, Ma'am Cora, may 2 years or less than 2 years si BBM, makakabuelo pa kaya? hindi na. Mahirapan siya. Kasi alam mo yun, di ba yung parang sasakyan na hindi yung pinaandar ng matagal. Nai-stuck lahat ng mga parts. yung mga parts. O kaya ay itutulak mo muna ng malakas. bago mag-start. Patay na yung baterya eh. Oo. Di ba yung sabi ni ganun. Dr. Winnie Monsod na when she was asked, sabi niya, no, I'm not optimistic na kaya ni BBM There's no way. ma-improve ang economy kasi because of the people around him. Kaya balita ko, magbabalasa daw siya. Balita ko, mag-appoint siya ng mga it will ibang not, sekretary. Palagay mo. It doesn't matter kasi nga, I'll go back to the economic discussion. No? So, ang pillars for growth mo, consumer spending, government spending, investments at saka trade. Okay. Trade, wala tayong asahan dyan kasi nga net importer tayo. Investments, bagsak. How do you bring back investments? Tiwala. Walang tiwala kasi hanggang ngayon walang accountable eh. Yun. Diba? So, government spending, kailangan nila mag-curtail ngayon kasi nahuli na yung ghost projects di ba? Oo. So, kaya bumaba na rin yung government spending. Pagbaba ng government spending sa construction, marami naman nawalan ng trabaho. Oo, yan. Gutom na naman. Kaya household spending mo, mahina rin. Kasi kung nawalan ng trabaho, tumataas ang unemployment.
Tapos underemployment tumaas din, ganyan. Tapos yung remittances mo medyo mahina din. Although So, yung medyo may ginagastos, bawi ng konti kasi mahina ang piso, pero mataas ang inflation. So, yun. Kaya yung household spending, yung paggagastos ng mga household ay Less din. humina. Oo. So kung mahina ang merkado, yung mga korporasyon, manghihina din yan kasi anong ibibenta nila kung walang bibili. So kabit-kabit lahat yan, di ba? Kaya ang investments, medyo mahina rin. Kasi nga, kung walang bibili, ba't sila mag-invest dito? Tama. Bakit nga naman dito nila So balik ka na naman gagawa sa... ng paktorya dito, wala namang bibili. Babalik ka na naman sa investments. The only saving grace, kung talagang gagawin niya, is infrastructure. Oo. Because infrastructure is massive spending at saka it will provide jobs. Oo, correct. Pero nasaan ang infrastructure projects? Wala, kasi hininto nga. Oh, diba? Kasi So- hininto dahil nagkagulo-gulo, na-booking sila sa ghost projects saka substandard projects. So, ang solusyon nila is huwag ilabas yung pera. Yan. So ngayon, wala talagang impetus for growth. Wala akong makitang magtutulak para umandar yung sasakyan na yun. So yung next 2 years niya, walang mangyayari dyan. Saka na-notice ko, Ma'am Cora, ha, wala sa gobyerno natin ang nagsasalita Wala. na nag-i-explain sa atin na ito yung plano ni BBM administration. Oo. Ganyan. Kahit na itong pag-increase ng interest rate, wala nga nagsabi na mag-i-increase ng interest rate para ito ay to curb inflation, ganyan. Actually, in-explain naman ng BSP, kaya lang English. Oh, yun ang problema. Pabuti pa, imbitahin natin sila dito sa Oo. Usapang Matino. Kailangan- Hindi na po maintindihan ng tao yun. Ang maintindihan lang po ng tao ay yung gutom sa kanilang tiyan at sa kanilang mga anak. Kaya nga kailangan magbigay siya ng trabaho. Alam mo nung time ni President Clinton, nag-focus siya talaga sa economy. Oo. Kasi sa bumagsak Amerika, yung deficit spending, nagka-surplus sila, tapos he provided jobs, umagsak ang unemployment. kasi sa Amerika ang focus talaga ng mga administration is the economy. Sila yung nagpasikat ng yung campaign manager ni Clinton, nagpasikat nung phrase na It's the economy, stupid. Maraming salamat, Ma'am Cora Guidote. At ipagpatuloy po natin ang Usapang Matino from time to time with our expert here, Cora Guidote. And tatagalugin talaga natin, Cora, para maintindihan po ng mga tao. Opo. Kaya abangan niyo po kami bawat Miyerkules dito sa Net25 sa Usapang Matino. Maraming salamat po. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Oh, paalam na rin po kami. Wala tayong magagawa. Wala na oras. Di Ano, ba? ha? Meron pa eh. Ah? Hindi naman alam ba? Bukas na tayo yung bardagulo Sige, natin. sige. Oh. Panoorin na lang sa Senado kung matutuloy po yung privilege speech Sige. ni Senador Okay. Marcoleta. Okay. Yan. Oo. Ito na po ang ating palatuntunang saganang mamamayan. Ang programang paborito ng bayan, bukas alas 5, mga balitang kompleto, totoo, kasama ng dalawang gwapo, 100%. Bye!